Sobrang kinakabahan ako dito mga guys. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa to. Pero nandito na ako at nandyan ka. Charot. This oras na nga kami umalis kasi biglaan lang to. Ginising ako ni mama dito, akala ko binibiro niya lang ako. Kasi sabi ni mama magsiswimming daw kami. Kaya ayun, wala nang ligo-ligo mga guys. Ang gamit ko pala dito yung bago kong nabili na camera. Grabe, sobrang liwanag niya mga guys. Sobrang worth it yung first sahod ko sa Facebook. Sabi ko pala sa mga bata, mag-hi kayo kasi nasa Jessica Soho tayo. Charot. Ako din pala nag-guide dito kay Papa kasi sobrang sikip ng daan dito sa amin. Kaya minsan kapag may biglaang lakad ako, nagko-commute na lang ako. Lalo na kapag medyo malapit lang din naman. Pinauna na pala namin si Papa kasi doon na lang kami sa daan sasakay. Ang saya nga ng mga bata dito kapag nakikita nila ako. Kasi daw lagi daw nila pinapanood yung mga TikTok ko. Grabe, ang cute nila. Namiss ko tuloy maging bata. Napaaga pa nga kami ng dating. Biglaan lang din kasi. Sabi nga ni Papa mag-overnight na lang kami kasi malabo na yung mata niya. Kaya 3 PM pa lang daw yung check-in. Pero pwede na daw pumasok kaso sa labas nga lang daw ng room. Wala nga kami nadalang extra na damit tsaka pantulog. Kahit na lang damit na sinusuot namin yung pantutulog namin. Ayun pala si Mama. Sabi ko mag-hi ka, nasa wawawin ka. Birthday din pala ng isang araw si Ate Vivian kaya isa-celebrate na din namin dito. Akala ko nga dito nagdala pa ng ice candy si Mama. Magbebenta sana ako. Naalala ko tuloy ng bata ako, nagtitinda ako ng ice candy sa daan. Kapag napaubos ko lahat ng ice candy, mabibigyan ako ng 5 piso. May nag-request pala sa comment section, kuya, try mo daw mag-tumbling-tumbling plus kaldag. Oh, ayan, nagawa ko na ha. Pagkatapos ko nga mag-tumbling-tumbling tsaka kaldag, kumain na ako kasi napagod ako. Tsaka di rin ako nag-almusal sa bahay. Ito pala yung kakainin ko ngayong araw. Ganyan pala yung itsura ko kapag kumakain ako sa bahay. Tsaka kapag kumakain kami sa labas, kasama ko yung pamilya ko. Hindi pala ako kumakain ng taba ng baboy, kaya sa'yo ko na ito ipapasubo ha. Uy, charot! Ay, hindi ka rin kumakain ito. O sige, ito na lang gulay, kainin mo ha. Sarap, charot. Kunwari, POV. Charot. Habang nagpapakit nga ako dito sa camera, tinanong ko ni Mama kung nasa na daw yung susi. Tapos nakalimutan ko pala, nandun pa pala yung susi sa pintuan, mga guys. Grabe, napakabata ko pa, pero makakalimutin talaga ako. Nagkataon pa nga na pareho kami ng suot-suot ng ate ko. Nagmukha tuloy kaming kambal. Minsan nga, pinagkakamalan kami magjowa. Minsan naman, para daw kaming kambal. Pero kami din namin nakikita na magkamukha kami. Habang naglalakad nga kami, sabi ng ate ko, sakay daw kami sa zipline. Tapos sabi ko naman sa kanya, hintayin mo ako dito, kukuha lang ako ng pera. Patakbo-takbo lang ako dito pero promise kinakabahan na ako dyan. At lalong ako kinabahan dito, sabi ng ate ko ayaw na daw niya sumakay kasi natatakot na siya. Pero tinuloy ko pa rin kahit ako lang mag-isa. Sa totoo lang mga guys, takot ako sa height. Kapag nga nasa building ako, nalulula ako kapag tumitingin ako sa baba. Face your fears, sabi nga nila. May nagsabi ba nun? Basta may nagsabi sa akin nung bata pa ako. Di pa nga ako nakakaakyat dito, parang nahulog na yung puso ko sa'yo. Uy, charot! Pinasuot mo na sa akin to ni kuya. Eto daw yung magsusupport sa akin para hindi ako mahulog sa maling tao. Eto naman daw yung magsusupport sa ulo ko para daw hindi ako magising sa katotohanan kapag ginayuma mo ko. Uy, charot! Habang paakyat nga ako dito, sobrang pinagpapawisan ng buong katawan ko. Tingnan nyo naman yung paa ko, halatang pinagpapawisan. Naipon na yata yung pawis sa loob ng Crocs. Pwede nang gawing sinigang. Charot! Habang tumatagal nga, parang nagbabago pa yung isip ko dito. Kasi iba na yung nararamdaman ko, parang gusto ko nang pumunta sa CR. Pati yung videographer ko, kinakabahan din daw sa akin. Buti na lang talaga, sobrang supportive ng ate ko. Kasi sumama pa siya sa akin sa taas, kahit nakakalula daw sa baba. Sa mga oras na to, iniisip ko kung paano kung nalaglag ako dyan. Nako, bawal ako malaglag. Gold pa mo ako. Charot! Nagpasama na lang din pala ako sa isang staff nila dito. Kasi kinakabahan talaga ako dito. Niisip ko baka pag nahulog ako, natanggal lahat ng ngipin ko. Charot! Sabi ko nga kay kuya dito, magbilang siya para ready ako. Kasi takot na akong masugatan. Love scars. Charot! Kapag pala nasa kalagitnaan ka na, hindi na nakakatakot. Nakaka-enjoy na siya. Yun nga lang, sobrang init. Sa mga oras na yan, naiisip ko kung paano kaya kung merong gantong sakayan sa amin. Wala sigurong traffic. Nakakatawa nga lang tingnan kung gantong lahat ng tao bumabiyahe sa amin. Para kang si Doraemon. Charot! Nag-request pala ako kay kuya. Sabi ko ako na lang mag-isa sa picture. Buti na lang pumayag si kuya. Kaya pinabalik ulit ako. Gusto ko nga ulit umulit kaso bawal na. Ngayon ko lang din pala napansin mga guys. Mukha pala akong palaka dito. Charot. Tapos pagkababa ko, na-print na din nila yung picture. Yun lang. Bye. Ang tagal na hindi nabubuksan yung mga piso net. At yung mga barya, sobrang naipon na din sa loob. Kaya ngayong gabi nga mga guys, samahan nyo muna kami magbilang. Kung magkano nga ba yung kinita ng piso net sa mga ilang buwan na hindi siya nabubuksan. Pagkatapos ko pala makapaglinis ng computer shop, ginawa ko na rin tong 2 balde para makapag-coins out na. Ang tagal ko na ang gusto mag-coins out. Kaso nga lang talaga naging abala. Kaya ngayon lang din talaga nakapag-coins out. Bawat piso net din pala dito. Ilagyan ko na rin ng kanya-kanyang number yung mga susi. Ilang piraso din kasi yung mga piso net dito. Halos magkakapareho lang. Kaya para mabilis nga lang din buksan, ilagyan ko ng number yung mga padlock tsaka susi. Inuna ko na nga tong number 1 na piso net. Kasi dito sila madalas maglaro. Kaya itong piso net nga na to, sobra na puno na rin yung barya. Binuksan ko na din pala yung mga piso net ngayon. Kasi wala na rin kami pampalit sa mga naglalaro. Maging yung mga nagtutongking, kailangan na din daw nila ng mga bariya. Kaya kailangan ko na rin daw magbukas. Shot!
Medyo marami nga kayo yung mako-coins out kasi ilang buwan nga din silang hindi nabubuksan. Ito pala yung maganda sa PisoNet. Kahit hindi mo siya madalas bantayan, meron ka pa rin income na pumapasok. Pero syempre mas maganda kung tututukan mo. May nabasa rin pala ako na nag-comment kung kamusta naman yung bill ng kuryente sa mga dami ng computer. Hindi naman din pala ganun kataas. Kumbaga sakto lang. Kada PC nga na nabubuksan ko dito, nalalaglag na yung mga barya sa lalagyan. Kaya yung ibang barya, natakpan na rin yung ibang parts ng computer. Hindi rin kasi maganda yung ganyan mga guys. Kaya kailangan mas maaga na rin tanggalin. Kasi baka masira din yung ibang parts. Lalo na sobrang sensitive din yung mga nasa loob. Kapag may nasirang isa dyan, baka yung ilang araw na pag coins out, kulang pa sa pambili ng computer. Chot! Kung mapapansin nyo din pala, halos 5 at 10 na yung mga nakalagay. Yung mga naglalaro kasi dito, mga guys, halos rich kid na. Chot! Kahit tinawag kasi tong PisoNet, minsan yung machine hindi niya tinatanggap yung piso. Mas gusto pang ihulog yung 5 piso tsaka 10. Pero ayos na din yun, kasi di rin siya mahirap bilangin. Kapag pa piso-piso kasi, baka 5 araw pa kami magbilang, di pa kami natatapos. Yung mahirap lang din kasi sa pagko-coins out mga guys, yung pagbibilang lang din talaga ng barya. Kasi sa totoo lang sobrang tagal. Umaabot din kaya yata ng 3 hanggang 4 na oras. At lahat nga ng PisoNet dito, di naman din para-pareho yung laman. Katulad nga nitong pang-4 na PisoNet, ilan lang din talaga yung barya. Kapag onti lang yung barya mga guys, ibig sabihin ayaw nila yung computer na yun. Ewan ko ba, kahit bradyo ko naman lahat silang binili, meron talagang computer na sirain. Kaya dito sa linyang to, eto na yung mga na-coins out namin. Halos nakalahati na nga yung isang balde. Kaya diretso naman tayo dito sa kabilang linya. Pasensya nyo na din pala kung medyo maalikabok sa loob. Mamaya na lang din namin siya lilinisin. Focus muna tayo sa pagko-coins out para magkaalamanan na rin kung magkano lahat yung naipon. Wala na kang katakot-takot si ate sa mga kuryente. Kaya sabi ko sa kanya, dahan-dahan siya, baka iba'y makuha niya at magimi-gimi kami dalawa dito. Medyo marami din pala yung kabilang parte. Kasi dito yung tabi ng electric fan. Kaya gusto rin talaga nila pumipwesto dito. Pagkatapos pala namin makapag-coins out sa loob, lumabas naman kami para tignan doon yung sa labas. Kadalasan din pala sa mga customer, gusto rin nila dito sa labas. At yung mga naglalaro nga dito, sila yung mas gusto nila yung tahimik. Kabaliktaran nga. Kasi kapag marami naglalaro sa loob, sabay-sabay din sila nag-iingay. Pagkatapos nga namin makapag-coins out, dito na din kami sa computer shop magbibilang. Sobrang bigat kasi ng balde mga guys. Kaya di na rin namin kayang dalhin sa bahay. Kapag binuhat nga namin yan, baka malaypi pa ako, papunta pa ako sa JBL. Chot! Sa pagbibilang nga din kami talaga nagtatagal. Kasi yung mga barya ngayon mga guys, nagkakaiba na lahat sila. May lumang barya tsaka bago. Kaya para nga hindi kami malito, pinaghihiwalay talaga namin yung luma tsaka bago. Kaya mano-mano rin kami talaga sa pagbibilang. Lagi ko nga ang pagbilang ng mga barya. Baka matalo muna ako sa lahat, pero di mo ako matatalo sa pabilisan ng pagbilang ng barya. Chot! Sa pagbibilang din pala, yung pinaka sumasakit talaga dito yung likod namin. Kasi ilang oras din kami nakayuko. Pero pwede naman siyang ilagay sa lamesa. Yun nga lang talaga mga guys, sobrang bigat ng balde. Kaya dito na rin talaga kami sa computer shop nakapagbilang. At ito nga yung sinasabi ng karamihan, kapag yung piso nga dumagdag, darami talaga yan. Pero sa pagkakalam ko nga, bawal yung mag-ipon na gantong karaming barya. Kaya bukas na bukas din, ipapapalit ko na rin sa mga nagnenegosyo na kailangan din ng barya. Nagpahinga na nga muna ako ng ilang minuto. At ito na nga naging resulta sa kamay ko. Medyo mahaba-haba pa tong bibilangin. Kaya nung mabot din talaga kami ng madaling araw sa pagbibilang. Pagkatapos nga namin mapagtumpok-tumpok yung mga barya, nilalagay namin sila sa plastic para magkaroon siya ng bilang. Para hindi na rin kami malito. Kada plastic nga, nakakabuo kami ng 1,000. At yung mga tagpipiso naman, ginagawa namin siyang 200 para magkasya sa isang plastic. Makalipas nga ng ilang oras sa pagbibilang, ito na yung mga nabilang namin mga guys. Sobrang pagod nga namin ngayon. Kaya sobrang sumakit din yung likod namin. Pagkatapos nga namin makapagbilang mga guys, lumabas na nga muna kami para makahanap ng makakain. Naubos na din kasing lutong ulam sa bahay. Kaya naganap na muna kami na malapit na fast food kung saan kami pwede kumain. At yung mga ibang natirang barya nga yung pangbabayad namin dito. Kaya sa ngayon nga mga guys, kakain na nga muna kami magkakapatid. Kaya sa mga gusto ng mga barya dyan, i-chat nyo lang ako. Makikipagpalit ako sa inyo. Chot! Ayun lang. Bye-bye!